Magandang gabi po mga Karinto Kabayan. Ito po muli ang yung Karinto Kabayan, Chris Villanueva po, mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon po, napanood po natin yung naging botohan po sa Senate tungkol po sa pag-archive ng impeachment case po ng ating Vice Presidente Sara Duterte po. Base po yan sa desisyon po ng Supreme Court na unconstitutional po yung pagpapile po ng kaso ng impeachment laban po sa Vice Presidente dahil nga po nagkaroon po ng overlapping o parang duplication o yung uh, multiple na na pagsampa ng article of impeachment. Yun po yung pinagbasehan. Pero hindi sabi nga po natin mga nakaraang po natin, vlog po natin. Hindi ibig sabihin po absuelto na po si Sara Duterte sa kanyang sa kanyang mga kaso. Nadaan lang po talaga sa technical. Wala naman po tayo magagawa kasi Supreme Court po yun eh. Talagang maraming mga Pilipino talaga susunod sa Supreme Court para po magkaroon po tayo magkaroon po tayo ng one way o magkaroon po tayo ng parang final arbitration po pagdating. Ang Supreme Court po kasi final arbitration po pagdating po sa pagdating po sa pag-interpret ng law. So marami pong pumayag na ganun nga. Pero mga ibang mga legal luminaries, syempre, kino-question po nila yung sabi nga po nila yung overreaching ng Supreme Court dahil talagang parang binibigyan na po ng guide ng Supreme Court yung Congress kung paano po mag-impeach ng proper. So sila po yung nagdidikta kung paano na po nagbigay na po sila ng guidelines kung paano po i-impeach o paano po magkaroon ng process ng impeachment sa mga impeachable official po tulad po ng Supreme Court, Vice President, President, ano pa po ba? Ombudsman, gano'n po yung mga yung co-commissioner o kaya yung sa election, yung mga election commission po natin ano po yung mga impeachable po yun. So yung sa nangyari po na debate po sa impeachment. Sa debate po sa Senado tungkol nga po dun sa pagka-archive ng na impeachment. Ibig sabihin po, sabi nga po ni Tito Soto, Senator Tito Soto, medyo mahihirapan ng yun, hugutin ba? Kasi kailangan po yata, parang nadalas po yata sa CHIS na kailangan nun kapag hinugot po yun, kailangan po ng majority vote. So, nakita naman po natin yung desisyon po ng Senate po ngayon. Wala pong majority ang opposition po. Hindi po nila mabata kahit po yung mga administration na mga Senado, na dinala po ng administration ng mga Senado. Talagang bumoto po to archive the impeachment case ni BP Sara Duterte based nga po dun sa based po dun sa naging po ng Supreme Court, naging resolution po o yung resolution po ng Supreme Court na unconstitutional. Well, anyway, yung na-post ko po dun sa vlog sa Facebook po, na sabi ko there's many ways to skin the cat. Totoo naman po talaga yun. There's so many ways to skin the cat. Kung hindi po madaan sa impeachment, nandiyan naman po yung ombudsman para mag-imbestiga just in case po. So pag na-imbestigahan po ng ombudsman, lalo na po yung mga bank account, mas makakalkal po talaga kung meron ng pumbaho na tinatago ang ating Vice Presidente. Nandiyan din po yung budget hearing. So ulitin lang po ng ng Congress po yan, maging po ng ng Senate. Lalo na po sila Senator Risa Antiveros, uli din po talaga nila yun. Kung sino po sila Mergas Piatos, kung sino po sila Patatin, and the rest na gusto po nilang malaman kung kanino po napunta po yung mga yung pondo po ng DepEd before at saka kung paano po nagastos yung confidential fund. Magtatalo-talo po sila diyan, walang katahimikan si Sara hanggang sa lumipas na naman po yung taon, meron naman po next year para magkaroon po ng impeachment. Kung magkakaroon ng po impeachment, kung babasahin mo po yung takbo talaga ng Senate ngayon, hindi natin alam kasi kahit mga admin slate po ng mga senator na nanalo, talaga bumoto po kay BP Sara. So alam na po natin yung mangyayari, parang talagang numbers game. Kaya ito po yung nakakaasar. Kasi may magagawa naman po yung Pangulo para pagdating po sa mga ganyan. Although maganda po yung impeachment sa bansa kasi napapakita po natin na talagang meron pong pananagutan ng ating mga impeachable official kapag nagano po sila, kapag inabuso po nila yung mga
mga kapangyarihan po nila, lalo na po yung sinasabi nga po nilang alleged na misuse po ng confidential fund. So, napapatunayan lang po natin sa bansa po natin na minsan, sabi nga po nila, na ang batas po, hindi po pantay, hindi po balanse pagdating po sa may kakayahan at sa walang kakayahan po. So kapag mahirap ka, wala kang kakayahan, ang batas medyo mahirap. Kumbaga ang batas medyo mahirap kumampi po sa iyo unless na lang meron ka talagang matibay na ebidensya. Pero kung dadaanin sa technicality yung batas, matatalo ka eh. Natulad po ng homicide tsaka ng murder. O di ba? Pwede po nila mapagaan yung kaso ng murder, ilagay po nila sa homicide na lang para hindi po habang buhay na pagkakulong at walang piyansa. Kumbaga po ba. So madadaan po sa technicality. Yung nag-set na po ng example na madadaan po sa technicality po yung kaso po talaga para kung mahihirap ka, kung wala kang kapasidad na ipagtanggol po yung sarili mo o yung nabibili po o nabibili o mabibili o masusungulan yung dapat na tagapagtanggol mo. Di ba po? Imposible pong hindi masusungulan dahil nga po sa Pilipinas, uso po talaga yung ganyan. Kumaga yung, yung, yung democracy po natin sa Pilipinas, masyado pa pong bata. So, siguro, later on po makakita po tayo ng mga protesta po. Kasama po sa democracy po natin. Anyways po, yung nangyari po kanina, nabutawan, alam naman po natin na parang siguro na po yun parang moro-moro na lang. Kasi kung pagtitignan niyo po yung mga senador po na bumoto ng no, ng yes to archive, na po prepared na po yung speech po nila matagal na. Hindi syempre po hindi naman po sila mag-i-spoil. I mean, di ba pinagsampa po sila ng yes. May mga dala po silang speech lalo na po si Jesus Cordero. So parang wala na. Na yun, yung po sila kanina, nag-usap-usap po sila tungkol sa caucus nila para discuss kung patayin dismiss ang impeachment case. Although hindi nga nila dinismiss, in-archive naman po nila. Parang gano'n na rin po. Parang kumaga parang history gano'n. Hindi kung bubuksan man natin, pagboboto natin. Sa pagboboto lang po nila kanina, alam na po natin na hindi na po talaga nila mabubuksan yun. Yun po yung gusto po nila Risa Ontiveros na mangyari, nila Senator Risa Ontiveros, di ba, Pangilinan, ni Soto, nag-abstain pa si Lacson. So, siyempre, play safe na si Lacson kasi wala na po siyang choice Wala na rin naman bilang. Kung abstain po siya, ibig sabihin po nun, parang hopeless na rin po Hopeless na rin po kahit po siya, magbumoto po siya ng no. Anyways po, kung nakita po natin yung mga debate po kanina, talaga nag-stand out po si Senator Risa Ontiveros. Nagustuhan ko po yung mga sinabi po niya. Okay din naman po si Soto. Medyo siyempre kahit pa paano nauutag pa. Parang although yung mga sinasabi po nila based po yun sa mga researchers po nila, sa mga paralegal po nila siguro. Meron po doon. Kaya lang mas eloquent po kasi magsalita si Senator Risa. Kasi nandun pa rin po sa isipan ng mga tao na si Tito Soto ay isang artista. Nagpapatawa, yung mga ganun. So yung nagsasalita siya kanina, nag-aano siya, na dinidebate niya o retaliation. Anong tawag sa ganun? Manifestation o kaya tinatanong niya po si Marcoleta. Medyo, siyempre, mga tao, alam po kasi natin ng karakas ng artista. Aminin na po natin, mababa po tingin natin sa mga artista, lalo na po kung hindi naman po ganun kagalingan. I mean, si Senator Tito Soto, in fairness naman po sa kanya, magaling naman po siya. Kaya lang, siyempre, yung image po kasi, yun po importante yung image. So, si Senator Risa po kanina, nag-stand out po siya sa opposition. Next to her, si Iba Makina po. Magaling din, nakita ko talaga nakagalingan si Bam. Pero konting-konti na lang medyo, dapat magpakita pa po siyang gilas. Otherwise, matatabunan po siya ni Sara Duterte kung tatakbo po siya. Senator Ontiveros is talagang the woman to beat kung tatakbo po siya. O di magkakaroon, battle of the two women po talaga, women ang mangyayari po kung sa 2028 po tatakbo si Senator Risa.
Recent Toveros. Eh. Pero siyempre, hindi po natin pwedeng ialis po dyan na ang tatakbo po dyan. Kung si Martin, wag na tumakbo si Martin kasi talagang later talagang matatalo po siya. Kasi ang punot dulo po talaga nito, ang mga tao, sinisisi po talaga siya. Kahit si Imelda Marcos talagang si Amy Marcos. Eh. Nadadrag lang po talaga si President Bongbong Marcos. Eh. So, Hontiveros will be their yung pinakatinik po nila para mahadlangan po yung I mean kumbaga parang she's the woman to beat. Para manalo si alam ba nito Vice Presidente Sara Duterte. Tapos, syempre yung magagaling po kanina, nakita po natin si Risa, si Bam, si Cayetano, si Soto, nagaling po talagang he did his best. Si Soto, tapos and then Pia Cayetano. Si Pia Cayetano po talaga yung nagdala sa huli. Kasi talaga in-emphasize po talaga niya. So doon pa lang malalaman na po natin. Si Chase wala na po yan. Kasi dami niyang, yung pagsasalita niya po, napakadrama po. Eh. Parang ano pa bang ano pa bang inaano mo? Nagsasalita ka ng ganyan in the first place pa na alam na namin nalulutuin mo naman talaga yung ganyan, yung mangyayari po diyan. Na talaga ina-impluwensya mo na po talaga yan. Wala na po tayong Nagtaka lang po ako wala Sherwin Gatchalian tsaka yung Tulfo tapos yung may pagka si si Lauren Legarda, medyo nagtaka lang po talaga ako sa kanila. Well, anyways, di naman po natin masisisi talagang susunod po talaga sila sa Supreme Court. Yung po talaga yung para at least magkaroon po talaga ng financing pagdating po sa pag po ng batas. Pag-interpret ng batas. Ganun na po talaga nangyari. Pero meron pa naman pong motion for reconsideration just in case po na umabor sa panig po ng mga prosecutors, di magulo ulit. O for now, tahimik po ulit muna, di ba? Pero ang nakakapag lang po kasi, nakakainis lang po talaga. Itong po na to, yung nangyari po kanina, ito only shows na napaka-weak ng administration po ng ni Bongbong Marcos. Yung suporta naman po ng mga suporta naman po ng BBM nandiyan pa rin po. Kaya lang medyo nakakainis lang, hindi lumalaban yung gobyerno po natin. Para parang sinasalo lang po talaga nila lahat sinasalo lang po lahat talaga ng mga criticism sa kanya tungkol po sa corruption. Wala po tayo nakikita na ginagawa po niya na paglaban sa corruption. Nagsasalita po siya pero iba po yung ginagawa niya. Parang si BP Sara din po, di ba? Parang dinaig po niya si Taylor Swift, lagi pong nasa ibang bansa. Pero nakikita ng mga tao sa kanya, mahusay siya. Di ba? Kasi maingay yung mga yung mga supporters po niya. Si BBM, kahit anong husay niya po, napakikita po niya, ang nakikita pa rin po sa kanya yung corruption. Yung corruption po talaga. So talagang excess baggage po yung sa kanya. Yung si Romualdez po talaga yung talagang pampabigat po sa kanya para makausad po siya. So ngayon, napatunayan na po talaga natin na wala ng power yung Pangulo pagdating po sa Senate. Kasi nagiba na po yung siguro sinasabi nila, okay, tawag dun, ayaw kasi kontrolin kasi ayaw ng kontrolin ng Pangulo dahil independent din yung independent ng Senate. Hindi katulad ng House, medyo pumapabor pa sa administration. Kaya lang, di ba, sinasabi natin dati na weak si Noynoy. Mas magaling pa nga si Noynoy kumpara mo kay President Bongbong Marcos. Kumbaga parang mas nakakamiss si Noynoy pagdating po sa corruption. Talagang po siya, crusader po siya pagdating po sa mga corruption. Si President Marcos wala itinolerate niya po Maski po yung sinasabi na alleged corruption o misuse ng confidential fund ni BP Sara Duterte. Hindi niya po ganun din, pero kumbaga parang hindi niya po masyadong binigyan po ng diin na dapat mapanagot po yung yung walang habas sa paglulustay po ng kaban po ng bayan. Kumbaga parang wala. Kaya kumbaga isinabalikat lang po ba niya? O nagkipit balikat lang po ba siya? So, lahat po yun nag-backfire po sa kanya. Nakikita ng tao na hindi ka presidente para sa amin. You're so weak. Totoo nga sinasabi ni Dico. Kasalanan niyo po yan, presidente.
may pagkakataon naman po kayo maging matapang. Pero pinili niyong manahimik. Pinili niyong ikibit balikat po yung mga pangyayari sa paligid po ninyo. Despite po na kinakampihan po kayo na makakaliwa, kumbaga, tinake for granted niyo po sila. Iniwanan niyo rin po sila sa ero. Kumbaga, nakita niyo naman po, kahit ang mga mainstream media, talagang di na kayo tinutulig sa. So, harap-harapan din na po kayo tinutulig sa. Although nandun po yung pahapiyaw, pero hindi po ganun kamasid tulad po ng nangyayari po sa panahon po ni Noynoy dati na uh, na nang lumalabas po kayo na tumatakbo kayong vice presidente, talagang binabanatan po yung pamilya po. Ngayon, wala na pong ganun kasi presidente na po kayo. Hindi na po binabalikan yung mga yung mga nagawa po ng pamilya niyo. Kaya lang, binigyan niyo po ng pagkakataon na lamunin po kayo ng buhay ng mga Duterte at mga supporters po niyo. Tingnan niyo po yung nangyari sa sa Senate. Harap-harapan po na parang hindi po parang hindi po parang walang pangulo na matikas na tumindig. Parang ang mas lumabas na mas matapang at mas makapangyarihan ang Duterte. Di ba po? Kahit lalo na yung napakulong po. Dapat yung napakulong niyo po si Digong. Yun na po yung po ninyo eh. Key nyo eh. Ay, umaga pa yung Q nyo. Q na kailangan i-dictate nyo pa na kasalanan po. Kasi kumbaga parang ganun. Ito mga kasalanan niya kaya kailangan natin i-surrender. Wala eh. Parang parang may ginawa kang legacy mo na, tapos pinabayaan mo pa. O, so natalo kayo sa midterm election. So ano yung naasahan po ninyo na mananalo po kayo pagdating ng 2020? Wala po, di ba? Kasi imbis na na-push niyo po yung na-push niyo po yung ibang mga party tulad po ng ng mga makakaliwa, pink at saka mga dilawan. Hindi niyo po hindi niyo po na kumbaga para na-attract. Although yung iba siguro na-attract nyo. Pero the rest, pumunta pa po sa pumunta pa po sa ibang party. So, kasalanan nyo po yun. Wala po tayong magagawa po doon. Wala pong kasalanan yung mga supporters nyo. Tanggol na nga po kayo. Kahit na alam naman po natin na siguro hindi po kayo yung kurakot, yung pinsan nyo po, sabi nga po nila. Pero wala eh. Mas nanaig po sa inyo yung pagiging tahimik po ninyo sa mga issue po na malaki ang kinalaman po ng ating bansa. So, na sinabi nyo dati na against po kasi impeachment, tapos mag-iba na naman po kayo ng statement. Nagulang po yung mga tao po sa inyo at natuwa naman po yung mga supporters po ng Duterte. So kahit na naglalamierda lang po ang pamilya po ng Duterte kasi lagi pong nasa ibang bansa, nakikita pa rin po silang magaling ng mga Pilipino kasi matatapang nga po magsalita. Samantalang po kayo, wala. Lamya-lamya po kayo. Wala na po tayong magagawa po sa inyo. Hindi na po, parang siguro pakikinggan kayo ng mga tao pero di po bibilbi mga tao po sa inyo. Kasi sa ginagawa po ninyo. Ang gagaling po ng ng spokesperson nyo, si Claire Castro, magaling po siya. Tapos, yung mga secretaries po na, yung sinabi niyo po na, si Vincison, magaling po si Vincison. Yung Daris, hindi maramdaman kasi parang double standard. Anyways po, good luck na lang po sa Pangulo po natin kung ano po mangyayari sa mga susunod ng panahon. Baka makikita na lang po natin may nagsasampa na po ng impeachment po para sa kanya. Para nga po matuloy po yung maingay na tunog na na Gloria 2.0 na mangyayari nga po na matatanggal ang presidente po natin tapos papalitan ng vice presidente hanggang sa matapos ng 2028 at tatakbo ulit bilang presidente. O di ba? Gloria 2.0 nga po. Well, anyways, yun po. Ganun po talaga. Siguro ganun po talaga yung kahinat ng po ng bansa po natin. Huwag po natin ipagtaka. Kahit naman po maging ganyan ang ikot po ng mundo, ang kapalaran ng Pilipinas dahil sa mga politika po natin, inadya po yun. Inadya po yun ng kapalaran po para sa ating mga Pilipino. Kung patuloy po tayo maghihirap, kasama po talaga yung sa hula ng kasulatan na talagang sa mga huling araw maghihirap po tayo. Wala po tayong dapat sisihin ng mga politiko, wala po tayong dapat sisihin na namumuno po sa atin na mga leader ng ating bansa.
talagang doon na po talaga tayo sa totoong kahirapan po sa mga susunod ng taon. Nakita niyo naman po yung ano, nakita niyo naman po yung bagsik ng kalikasan pagdating po talaga. Lalo na po sa ulan, nakita niyo po parang lumulubog na po yung mga ano, iba-ibang bansa. Kanina lang po nakita po natin yung ano, di ba, yung flash flood po na nangyari po sa India, sa probinsya po ng India. Parang ano lang, parang Lego lang na tinumba yung ano, yung mga bahay na ano, na concrete na bahay po dun ng flash flood. So, recently, alamin doon sa Russia ng 8.8, tapos pumutok yung vulkan po nila yung na 450 years na hindi pumuputok, biglang pumutok. Talaga may nangyayari na po talaga. May nangyayari na po talaga sa buong mundo. Hindi po natin, naalam po natin, nasa karisera na po. So, wala po tayong ano, wala po tayong, hindi po natin dapat ipagtaka, kumbaga. Kaya lang, kanina, yung sa yung sa ano nga po, yung sa nag-present nga po, yung ponente po ng ano, ng gusto po nilang i-ano, yung gusto po nilang i-dismiss na po talaga yung impeachment case. Medyo na po tatapo siya ni Risa Hontiveros na sinabi niya po kasi wala pa po siyang natatandaan na yung ano, unanimously na na binoto ng Supreme Court na in-overrule po nila. I mean, yung nagano po sila na bumoto ulit sila na pabor naman sa ano, pumabor naman sa isang kampo. Magaling po yung mga researchers niya ano, ni Vincent Taveros. Nagputata po siya. So, di ba? Parang nakakaya lang. Parang taas-taas ang tingin sa'yo. Tapos all of a sudden, meron ka palang mataas ang tingin talaga, mataas na po talaga, talagang no doubt. Talagang magaling po talaga si ano, Senator Marcoleta. Kasi nga, talagang well-read, ano po niya, well-versed po talaga po siya sa constitution po natin. Kaya lang, syempre, yung mga ibang ano po niya, baka hindi na po na-update yung alam po niya sa mga Supreme Court rule. Nabutata po siya doon ni Senator uh, Antiveros. So talagang hats off po ako kay Senator Antiveros po talaga. Magaling po kayo ever since kahit na medyo kontrabida po kayo sa dating po ng mga DTS. Magaling po kayo. Talagang sabi ko nga, kung tatakbo po kayong presidente, talagang baka may pag-asa pa po. Sa dami, mas okay pa po kayo kumpara kay Lene Robredo po. Kahit hindi po kayo attorney, mas magaling po kayo. Magaling din po si Camar Coleta po. At magaling din po magpaikot ang ating dalawang senator na Cayetano. Kahit sabihin po nila na parang nagmamaang-maangang pa. Ganun din naman po talaga. Alam na naman po talaga namin na umpisa pa lang gusto niyo na po talaga i-dismiss yung dinadaan niyo na lang po kami sa mga vocabulary po ninyo. Since na time po ng na niremand niremand po ninyo kahit pinasulat niyo pa po di ba? So, ganun lang po talaga buhay. Ano lang po yung weather nga lang po talaga So, nakita po natin kung sino po talaga yung mga matatalino ng mga senador na hindi po, ayaw po nila yung sunod-sunuran lang po sila. Yung mga opposition po ayaw po nila maging sunod-sunuran lang po sa sinasabi po ng Supreme Court. Meron po kasi tayong natawag na democracy. So, kung alam mo may mali, hindi ka susunod dahil may mali. Hindi pag sinabi sa'yo, tumalong ka, sasabihin sa'yo, tatanong ka. So, hindi, parang ganun yung analogy. So ayaw po nila ng ganun. May nakita silang mali. Bakit susundin po nila yung mali na yun? Gusto po nila magkaroon ng finality. Yun po yung pinaglalaban ng opposition po kanina. So, nagkaroon po ng motion for reconsideration. Sana pumabor para at least kahit pa paano mabuhay po muli yung usapan ng impeachment. Pero yung sa pag-archive kanina ng ng Senate, sana hindi i-treat yun na smooth and academic po ng Supreme Court. Magkaroon po sana ng closure po doon sa naging motion for reconsideration po ng House sa pinay po nilang impeachment. Bakit sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. So, yun lang naman po inaabol ng mga tao, magkaroon po ng closure. Kung uh, kung unconstitutional, wala na po talaga tayong magagawa. Sabi nga ni Peter Cayetano, see you on next 2026 ng February. Yun naman po yun po yung pagkakataon po. For sure, may magpapay naman po yan. Hindi lang po natin alam kung mananalo po yan sa Senate. At kung ipupush pa po ng House kasi masyado ng dragging po sa mga trabaho po nila. Although mabilis po sila magtrabaho. Pero siyempre, kahit pa paano yung sabi nga nila, di ba, yung init ng pagtanggilik ng tao sa impeachment court, baka mamatay. Kaya po, papansin niyo po, araw-araw po yung binubroto ng mga
ng mga opposition po sa TV. Para at least kahit pa paano po, kumbaga strike the iron while it's hot po. Parang ganun po yung ano po nila. Kailangan hindi po mamatay yung alab po ng mga tao na sa malaman ko ano po yung ano yung magiging kahinat po ng impeachment case na isa ng pa po ng ano ng ng House sa Senate. So, ngayon po, alam na po natin kung ano yung magiging ano. Kung meron man po magsasampa ulit, malalaman po natin yung magiging resulta. Alis na lang po, magkaroon po ng pagbabago within this year po. Kung may sa katuparan po ng ating Pangulong Marcos na makatulang po yung mga corrupt official po ng ating gobyerno, edi mas maganda para at least magkaroon po ulit siya ng power. Pero sa ngayon po, parang naging ano, wala na po talaga masyadong wala pong impluwensya po yung ano, yung si nakakalungkot man po, wala na pong impluwensya po yung ating presidente. Pagdating po sa ano sa mga senado, parang parang mahina ka, hindi mo kayang ano, hindi mo kayang hindi mo kayang bastunin o ano kumaga parang i-push kaming mga senado, o mga senador. Mahina ka na. Kumaga parang yung mga sasabihin wala nang bearing. Parang ganun po. Anyways po, wala na naman po dapat patunayan si Marcos. Napakita naman po niya yung galing niya kung meron man po. Dahil naging presidente na po siya. Kung impeach po siya, nasa kamay na po talaga ng mga senador. Kung ako ito, ano po siya, magkaroon po yung impeachment, nasa kamay na po ng mga Congress po yun, tsaka senador. Yun po talaga yung kapalaran po na hanggang doon lang po, na hindi po niya matapos yung matapos ang kanyang term. Dinaig lang, ang nakakalungkot lang po, dinaig po siya ni Noynoy. Di ba po ba? Iba po talaga yung karakas po ni Noynoy. Siyempre, yung pong ikumpara si Noynoy kay Duterte, di ba? Si Duterte, di ba, parang, tignan mo po yung ano, yung demeanor po niya, mumura, di ba? Yung nagbibiro kala mo biro yung rape, biro ba yung rape? Hindi naman biro ang rape. Di ba po ba? Matay na po yung ilaw. O sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Ingat po tayo at lagi po tayo manalangin sa ating Panginoon Diyos na pagpalain po tayo palagi at ingatan po tayo sa ating paglalakbay. Magandang gabi po at ingat po lahat. Peace.